Ang pinakamagaling na samurai sa kasaysayan ay walang iba kundi si Musashi Miyamoto. Si Musashi ay isang Japanese swordman, philosopher, strategist, writer at ronin. Pag sinabing ronin, ito ay isang swordman na walang kinikilalang lord o master dahil walang sino mang swordman ang kayang humigit sa husay nito. Sa edad lamang na 13, nagawa ni Musashi na talunin ang isang mahusay na samurai sa pamamagitan lamang ng isang stick. Mag-isang sumabak sa isang digmaan sa edad lamang na 17. Bukod kay Yuichiro at Yujiro, si Musashi ay maituturing din bilang isang one-man army at nagtala ng walang talo sa buong buhay nito. What's up mga ka-animesi, kung bago ka pa lang sa channel na to ay mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para maging updated sa mga susunod na videos. Makikita natin ang unang appearance ni Musashi sa 4th manga series na may titulong Baki Duo. Ito ay naglalaman ng 198 chapters. Sa art na ito, si Musashi Miyamoto ay ang main opponent. Dito nga ay na-showcase ni Musashi ang abilidad nito sa pakikipaglaban at makikita nga natin na halos nag-dominate si Musashi sa lahat ng laban nito. Turns out na naging officially top 3 to top 5 strongest character pa nga ito sa series. Kabilang sa mga nakalaban nito ay si Nagaya, Shibukawa, Doppo Orochi, Hanayama Kaoru, Retsukayo, Motobe, Pikel, Baki Hanma at ang ama nito na si Yujiro Hanma. If you notice, lahat ng mga nakatunggali nito ay puro elite fighters. Karamihan pa nga dito ay ang mga main characters, which means hindi ito basta-bastang mga fighter lang. In fact, makikita natin na kung gaano kalalakas ang mga ito sa Freeview series. Sa mundo ng samurai, kadalasang isang blade or katana lamang ang ginagamit sa pakikipaglaban. Si Musashi Miyamoto ang kauna-unahang gumamit ng 2 swords sa pakikipaglaban. Ang teknik nga na ito ay binansagan niyang Niten Ichi-ryu, which can be translated as 2 heavens as 1. Ngunit ang tanong dito paano nga ba na-revive itong si Musashi? Sa unang chapter ng series, nakipagtulungan si Mitsunari Tokugawa kay John Honor na isang sikat na scientist upang lumikha ng isang clone ng greatest swordman in history, Musashi Miyamoto. Nais ni Mitsunari na subukan ang galing ni Musashi sa pakikipaglaban sa modern era. Sa pamamagitan ng tissue sa spine ni Musashi ay nakalikha ang scientist ng isang perfect clone ni Musashi. At sa pamamagitan ng orasyon ni Sabuko Tokugawa ay nabigyan ito ng buhay, na kung saan merong perfect DNA copy at memories ng tunay na Musashi. Si Musashi Miyamoto ay may height na 5'11", may mahaba at itim na buhok, maraming scars sa katawan at may sharp eyes. Kung usapang abilidad naman ay masasabing nasa top tier ang mga feats nito. Si Musashi ay mayroong grip strength na comparable din kay Hanayama, ngunit masasabi kong lamang pa rin sa teknik na ito si Hanayama. Sa kanilang grip test, makikitang easy lamang si Hanayama habang si Musashi ay nahihirapan. Ang abilidad nga na ito ay nakuha niya sa loob ng mahabang training sa paghawak ng katana. Effortlessly nagawa nitong i-lift si Baki at Retsu na may timbang na humigit 100 kg using one hand. Nagawa rin nitong i-lift si Yujiro Hanma with his both hands. Ang nakaka-impress nga dito mga ka-animesi ay nagawa niya ito sa eksaktong segundo nang makareceive ito ng atake galing kay Yujiro. Sa durability naman ay meron itong high pain tolerance. In fact, nagawa nito masurvive ang punches ni Hanayama, Pikel at kahit pa si Yujiro. Meron itong kakayahang mag-cut ng skin sa pamamagitan lamang ng kamay at kaya rin ito mag-cause ng internal damage. At kung usapang bilis naman, kagaya ni Baki ay meron itong speed blitz. Kaya nitong lumikha ng after image na kung saan may movement o atake agad sa isang kurap lamang. Kaya nitong masabayan ang bilis ng normal speed ng sasakyan. Si Baki ay tinaguri ang fastest fighter sa series, ngunit nagawa nga ni Musashi na ma-outspeed itong si Baki. Sa kasamaang palad ay nagawa pang ma-knockout. Kung ako ang tatanungin mga ka-animesi ay masasabi kong equal pa rin sila pagdating sa reflexes dahil hindi completely aware si Baki sa abilidad at kayang gawin ni Musashi. Matapos ngang mahimasmasan ni Baki mula sa pagkaka-knockout ay bumawi rin ito sa pamamagitan
pamamagitan ng mabilis na atake at nagawa nga rin na ma-knockout si Musashi. Agad din namang na-realize ni Musashi kung anong klaseng fighter ito si Baki. Si Musashi ay may kaugalian na kung saan hindi nito sineseryoso ang mga laban. Instead, para sa kanya ang opportunity na makaharap ang isang fighter ay practice lamang. Dahil hindi naman ito hangad ang manalo, ang tanging hangad lamang nito ay improvements at wala itong will na pumaslang. Dahil dito nagawa ni Motobe na maisahan at magwagi sa laban kay Musashi. Sa kabilang banda ay maituturing ito na isang argumento dahil makikita na hindi naman ito sineryoso ni Musashi. At kung sineryoso lamang ito ni Musashi mga ka-animesi ay malamang magiging baliktad ang takbo ng storya. Sa huling chapter ng Musashi Arc ay nagwakas din naman ang panandali ang pamumuhay ni Musashi sa kalagitnaan ng laban nito kay Baki sa underground arena ng Tokyo Dome. Sa pamamagitan ulit ng orasyon ni Sabuko Tokugawa ay nagawa rin nitong bawiin ang buhay na binigay kay Musashi. At dito na nga nagtatapos ang Musashi Arc.